sa pagbili rin kasi ng lumang bahay o lumang townhouse, syempre expectin nyo rin na yung mga gamit luma. Yan mga kapanyero, magandang hapon na rito ngayon, paggabi na nabigla ako, nagising ako, biglang napakalamig dito sa bahay. So nag-check ako kung bakit ba napakalamig. Akala ko dahil lang naka-t-shirt lang ako rito, pero hindi, patay pala yung aming house heater, yung pinaka-furnace namin. So itong pinaka-furnace na to, ito pa yung original. Luma na siya rito, bali tumira na kami rito ng 11 taon. So hindi ko alam kung yung dating may-ari nito nagpalit ba nito. So ito, nung dumating kami rito, ito na to. Ito ang malaking problema, natapat pa ng winter. Hindi ko alam kung magagawa ba to, kasi pagka ito hindi umandar na, totally papalitan lahat to. Ito ang pinakamahal na nagamit dito sa bahay na kailangan dahil nga winter pa ngayon. Okay lang sana kung summer, so makakapag-intay, makakapag-ipon. Pero ito, pagka hindi ko napagana to, sigurado to utang to. Ay nako, ito ang isa sa mga lumang bahay, so kailangan meron ka ring alam na kung paano mag-repair yung mga ganitong pagkakataon. Itong kabila, ito naman yung water heater namin. Yan, itong water heater na to, tumagal din yung water heater. Ito bago na to mga kapanyero, nagpalit kami nito last year. Gumastos kami rito ng 1,300 plus para sa tangke na to, tsaka yung labor. Kasi ito yung labor na to, hindi pwedeng, hindi ko alam yung pagpapalit dito kasi nga meron tong connection ng gas, may connection ng kuryente, tsaka tubig. So hindi ko alam yung anong to. Hindi ko alam i-repair to. Tsaka ang problema nito, nag-leak na. Tumapo na yung tubig dito sa ibaba. Nagkaroon na ng tubig. So yun, palit kami sa Home Depot rin. Sa Home Depot rin to. Bali, under pa to ng 5 years warranty. Naka-warranty pa to ngayon kasi last year lang to. So ganun ang sistema. Pagka ganitong mga gamit, dun ako kumukuha ng mga gamit. Kung hindi ko kayang i-repair, dun na ako tatawag ng mga professional na gagawa. Kaya ito, isang araw lang to ginawa. Pagkakuha ng materialis doon, pagdating dito, inassemble na, parang ano lang parang wala pang isang oras niyang naikabit to. Tinitignan ko kung paano. May mga gamit din talaga sila na ginagamit na para lang dito. Kaya ito mga kapanyero, pinag-iisipan ko ngayon kung paano naman tong isang to. Ito yung pinaka heater namin sa buong bahay, buong townhouse na to. Ito. Kailangan kasi to mga kapanyero, tuloy-tuloy ang may maliit na apoy na tuloy-tuloy. Ngayon wala Walang apoy dito na kapag ka lumamig, aakyat yung sensor niya papuntang thermostat. Yun ang magbibigay ng signal para sumindi naman to, para magbigay uli ng init. Pagka na-reach na niya yung pinaka-init niya sa taas, sisignal na naman dito, yung thermostat, yung pinaka-sensor niya, mamamatay naman yung ilaw, rito, yung apoy. Ganun ang sistema. So ngayon, walang apoy ito, so kailangan ko baklasin to. Nung nakaraan kasi, ang nangyari na to sa akin, 5 taon, 5 years ago, nangyari na to sa akin. May pinalitan akong pipe, parang tansu siya, yun yung nagsisignal, yun yung pinaka-sensor. Pinalitan ko to So ngayon, papalitan ko na naman, hahabol tayo ngayon sa Home Depot
baka bukas pa yun kasi anong oras pa lang ngayon, 4:30 pa lang. So hahabol tayo para mabili yung pyesa na yun at babaklasin ko ngayon to dahil napakalamig. Ang problema rito pag kapanyero kapag winter at malamig sa loob, yung mga pipeline mo, water pipe, mga nagsasabugan yan. Yun ang problema kasi nagyeyelo na yung loob. Yun ang mahirap. Kaya kailangan laging yung furnace mo, laging malinis. Yung may filter to, nalinisan ko. Yung battery ng thermostat mo, kailangan taon-taon papalitan mo. Ang importante, ito nga. Kaya mga kapanyero, teka, baklasin ko muna para makuha natin. Pero ang alam ko, nung napalitan ko to, universal na lang. Wala na akong makita nung original na number niya. Nung nagpalit ako nung 5 years ago. Dahil ito, phase out na tong lumang klase na to. Matagal ng klaseng heater to. Pero dahil nga luma itong townhouse, kaya luma rin to. Pero gumagana pa naman. Kaya lang sana gumana pa ulit. Dahil nga pagka hindi ko napagana to, sigurado utang ang aabutin namin dito. Dahil napakamahal ng lahat na to. Okay lang sana kung may makukuha ka pang pyesa na machine. Pero hindi eh. Lahatan na to. Buuan ang papalitan pagka hindi na napagana to. Yun ang mahirap mga kapanyero. Ay paano to? Nasaan yung mga gamit? Maliliit lang na maliliit lang. Tsaka hindi ito mga screw, hindi ito mga screw or Phillips na tinatawag sa atin. Mga Allen wrench to, tapos may mga star pa na hahanapin ko. Sandali lang mga kapanyero, hahanapin ko muna yung mga gamit, ihahanda ko lang para mabaklas. Punta tayo sa Home Depot, makakuha tayo ng pyesa kung meron pa. Ito mga kapanyero, ito lang ang alam ko, ito lang yung mga gamit na ginamit ko noon. Ito, ganito kaliliit mga kapanyero. Ito yung size niya. Yung mga star, ito yung sinasabi ko sa inyo, star na ginamit ko noon. Ito, nakita nyo naman yung toolbox ko. Stainless. Yan lang ang aking mga gamit. Sumabog pa. Kailangan ko rin. Hindi nagagamit. Puro kalawang na. Hindi kasi nagagamit. Ito lang ang mga gamit ko rito. Ito kailangan to. Long nose, Allen wrench, tsaka yung star. Ito lang. Yung plies, pwedeng gamitin kung may susungkitin. Pero alam ko wala na akong sinungkit nun. Tinitingnan ko ulit yung paano babaklasin. Yan mga kapanyero. Yan lang ang gamit. Nakakailanganin dito. Ang malaking tanong, kung aandar. Yun lang ang malaking tanong dito. Pagbili rin kasi ng lumang bahay o lumang townhouse, syempre expecting nyo rin na yung mga gamit luma. So, sabagay, bago nyo naman bilhin yun, makikita nyo naman kung may leak, kung mahinang klase na ba. Kasi meron naman dito na i-inspectionin muna to. Itong magbabayad kayo rito ng magkano ang bayad namin noon. Parang 250, 11 years ago. Ngayon yata mga 350 na to 400 yung inspection ng bahay. So bago kayo bumili, meron ditong i-inspection ninyo muna kung may crack ba yung mga basement, yung mga saksakan, may mga sunog ba, ganon. Itong mga furnace, itong water heater, okay pa ba, ganon. So kapag halimbawa may nakita kayong luma na or pwede nyo i-negotiate na babaan yung presyo para meron kayong pondo para sa pagpapalit ng mga ganito. Pero noong kasi 11 years ago, walang mga likto, maaayos. So yun nga, nagamit pa namin ng 10 taon, di ba? Kaya hindi, so sa ngayon syempre lahat naman ng gamit naluluma, kailangan palitan, di ba? So dumating yung time na ganito na kailangan magpalit o
ito kailangan magpalit. So pinalitan na namin itong furnace. Ito ngayon ang i-repair natin mga kapanyero. Hindi natin alam kung gagana. Tsaka dito nga pala mga kapanyero, dapat medyo may alam-alam ka na i-figure out mo muna kung bakit hindi gumagana. Tingnan mo muna, buksan mo muna. Ikaw muna ang gumawa. Kasi once na tumawag ka ng gagawa o mga professional na sinasabi ritong yung mga journeyman, mga nag-aral sila sa isang bagay na ganito. Halimbawa ito, sa mga sa water tank. So, may mga may mga course yan. May mga 6 months course. Yun ang mga tinatawag na mga journeyman. Yan, plumbing, carpentry, yung mga ganun. Pero tayo, mga Pilipino, mas maano pa tayo parang mahilig tayo o gusto pa natin na tignan muna yung mga kung magagawa ba natin, mare-repair ba natin, yung ganun. So, dito, napakamahal ng labor cost, mga kapanyero. Kumbaga, tumawag ka pa lang, yung oras nila gumagana na yan. Pagka itong furnace na to, halimbawa, re-repairin lang nila, ano na yon, pinakamahina mo na dun, mga 350. Repair pa lang yun, labor pa lang yun. Baka ano lang nila, palitan lang nila yung papalitan natin, napakamahal na. Pero sa Home Depot, parang alam ko, noon parang $7, $8 Parang ganun lang. Pero hindi ako sure ngayon sa magkano ang presyuhan ngayon. Dahil nga matagal na yun. So titignan natin, babaklasin ko muna tong sinasabi kong pyesa na yun na pinalitan ko na noon. Kasi yun din yung papalitan natin. Kasi ganun din yung nangyari. Parang ganito rin namatay. So teka muna mga kapanyero. Baklasin ko muna. Ayan mga kapanyero, medyo masikip lang rin dito. Nakita niyo naman yung space. Hindi rin ako makapag-video ng maayos. Ayan. Pero natanggal na natin mga kapanyero yung kailangan nating tanggalin. Yun yung bibilin lang natin yung parts na yon. Pag iyon gumana, okay pa to. Pag iyon hindi na uli sumindi or namamatay, dun ang malaking gastos. Kaya mga kapanyero, punta muna tayo sa Home Depot kasi nandoon yung talagang bilihan ng mga parts, ng kahit anong parts nandoon pagdating sa bahay. Kapanyero, tara punta tayo. Bali maaga pa naman, alas 5 lang ng hapon, pero ganito na, talagang madilim na. Kasi nga pagka winter, mas mabilis ang dumilim dito sa Alberta. Nakita ng maaga, ang mas mahirap mga kapanyero kung gabi na bago nakita na wala palang sindi yung ating heater. Pasok muna tayo mga kapanyero. Ito ang kailangan natin. Kunin natin yung mas mahaba. $11.55 a price. Ito siya. Bali ito, nakakonekta to papuntang sensor, papuntang thermostat. Bali ito yung pinaka-sensor niya. Yan. Kuha tayo ng isa. Kukunin na natin mga kapanyero itong mahaba na 36 inches. Bali ito. Yan mga kapanyero, tara bayad tayo. Please scan your items. When you're finished, select the Pay Now button.
Credit syempre. Ito lang yung papalitan. Ilalak ko yung pinaka gas pipe niya, kaya okay lang. Pero kung halimbawa na yung gas pipe niya is talagang walang lock, hindi ko pwedeng pakialaman to. Dahil once na nagkaroon ng problema, mag-leak ang buong gas dito, mas delikado. Kaya nga tinitignan ko rin kung ano ba yung mga pwede kong pakialaman dito sa loob ng bahay. Pero kung halimbawa sa inyo nangyari yun, tapos hindi nyo makita yung shut off bulb ng mga bagay na ganito, huwag nyo nang pakialaman. Mas mahirap, mas delikado. Kaya mga kapanyero, ito, ikabit muna natin to at tignan natin kung aandar. Ito mga kapanyero, nakita nyo naman yung pyesa nito. Ito, umaandar to. Ayan, nagkaroon na ng apoy. Yan yung sinasabi ko sa inyo na nawawala yung apoy, namamatay. Pero ngayon, nagkaroon na ng apoy. Itong pinalitan natin na wire na to, ito yung pinalitan nating wire. Ito, itong tanso na to. Papunta to dito sa apoy. Papunta to dito sa anong to. Sa parts na to, papunta naman to sa thermostat sa taas. So ito yung nagbibigay na signal kung sisindi ba siya o hindi. Kapag malamig na sa taas, magre-relay siya rito na sumindi. Ganun ang sistema nung pinalitan natin na to. Itong tanso na yan. Yan mga kapanyero, hintay tayo ng mga ilang minuto para kung sisindi siya o hindi. Ito yung magbibigay ng init sa taas. Ganyan yung klase, ganyan yung sistema rito. Ganito yung nangyayari sa furnace. Kanina, ayaw sumindi ng ganyan. Kahit yung maliit na dalawa lang na maliit, ayaw niya sumindi. Pero ngayon, napasumindi dahil nga napalitan natin ito. Nga pala mga kapanyero, kung halimbawa nagpalit kayo ng battery, halimbawa medyo bago-bago, medyo modelo yung bahay nyo, nagpalit kayo ng battery ng thermostat sa taas, huwag nyo muna itong sisindihan. Hintayin nyo muna na 3 to 5 minutes kasi yung mga bagong thermostat ngayon, may mga wifi na kailangan mo na sumignal sa wifi niya. Ganon. Ngayon, kung hindi pa siya naka wifi, kasi yung mga bagong thermostat ngayon mga kapanyero, pwede kang mag-adjust ng temperature galing sa cellphone mo. So kapag hindi pa siya naka sa wifi, huwag mo muna siya sisindihan dito sa baba. Hintayin mo muna 3 to 5 minutes. Ganun yung sistema na baka akala nyo ayaw sumindi dito, yung pala wala pa palang signal sa taas. Ganun ang nangyari. Ngayon tatawag kayo ng gagawa kasi ayaw sumindi, yung pala wifi lang pala, or hindi pa pala nakakonekta, or hindi pa siya naka-reset. 350 kagad yun mga kapanyero. Kaya wag muna kayong tatawag basta-basta. Tignan nyo muna kung ano yung problema pagka hindi sumindi yung furnace nyo. Ngayon, pagka nakapagpalit ka ng battery, nakapag-intay ka ng 3 to 5 minutes, tsaka mo sindihan to. Pag ayaw pa rin, yun muna ang palitan mo, yung pinaka tanso na yun yung pinaka sensor. Ngayon, kung ayaw pa rin nun, ayun, tsaka pa lang kayo tumawag. Kumbaga meron pang isang nasa ilalim pa yan na kailangan nyo ng palitan. Ganun na sistema. Kaya nga mga kapanyero, tingnan natin, obserbahan natin kung hanggang kailan to. Maraming salamat. Hanggang sa muli.